Akala mo ba kailangan mong iwasan ang paborito mong pagkain dahil sa diabetes? Mag-isip muli. Dati, iniiwasan ko ang mga pagkaing mataas sa carbohydrates tulad ng kanin, pasta o kahit prutas dahil nag-aalala akong tumaas ang aking blood sugar. Habang natututo ako tungkol sa katawan ko at reaksyon nito sa pagkain, naisip ko na pwede ko pa rin kainin halos lahat basta tama ang pagpili. Sa video na ito, ibabahagi ko ang shocking na katotohanan tungkol sa mga bawal sa dieta ng may diabetes gaya ng tinapay, fast food at alak. Ipakikita ko kung paano ko na-enjoy ang pagkain ng hindi tumataas ang blood sugar at ibabahagi ko ang mga paborito kong pagkain pwede sa may diabetes. Kaya, nang hindi na patatagalin pa, pag-usapan natin ang tinapay. Sinubukan ko ang 20 sa mga pinakasikat na klase ng tinapay at kung gaano kataas ang itinaas ng blood sugar ko pagkatapos kainin ang mga ito. Para matulungan kang pumili ng dapat kainin o iwasan kung may diabetes, narito ang 20 uri ng tinapay na tatalakayin natin. Meron tayong puting tinapay, whole wheat na tinapay, sourdough na tinapay, keto na tinapay at marami pang iba. Maraming tao, pati ilang healthcare professional, ang nagsasabi na kung may diabetes ka, dapat umiwas ka sa tinapay para makontrol ang blood sugar. Hindi ako sumasang-ayon dyan. Kadalasan mga nagsasabi niyan ay walang diabetes at sariling karanasan. Hindi ako doktor o nutritionista at hindi ito medical advice pero 35 taon na akong may diabetes. Maraming beses na akong kumain ng iba't ibang tinapay at sinusukat ko ang blood sugar ko pagkatapos gamit ang glucose meter, kaya alam ko na ang epekto ng bawat tinapay sa blood sugar ko. Narito ang 3 panuntunan na sinusunod ko para mapili ang tamang tinapay para sa akin at sa aking blood sugar. Una, pinipili ko ang tinapay na mababa sa carbs para hindi tumaas blood sugar ko. Pangalawa, hinahanap ko yung mataas sa fiber. Alam ko na ang fiber ay nagpapabagal ng pagtunaw at pagtaas ng blood sugar. Kaya gusto ko ng tinapay na may carb to fiber ratio na 5 or mas mababa. Sa ikatlong panuntunan, pinipili ko yung tinapay na walang o kaunting asukal dahil mabilis magpataas ng blood glucose ang asukal. Ayaw natin nun. Tingnan natin ang iba't ibang tinapay na meron ako at pag-usapan ang ilang tips para makapili ng tamang tinapay. Simulan natin sa puting tinapay. Ang puting tinapay ay gawa sa harina, levadura, tubig, asukal, mantika at asin. Mukhang hindi malusog ang mga ito at makikita ito sa label. May 49 carbs at 2 G fiber ang puting tinapay kada 100 G. Ang carb to fiber ratio nito ay 21 mas mataas sa 5 at may 5 G asukal. Kaya iniiwasan ko ang lahat ng puting tinapay, hindi ko ito kinakain. Sunod, brown na tinapay. Marami ang naniniwalang mas malusog ito at mas bagay sa may diabetes kumpara sa puti. Depende ito sa kung paano ginawa at anong sangkap ng brown na tinapay mo. Kung ang kulay brown ay dahil lang sa molasses at mataas pa rin sa asukal ang tinapay, maaaring kasing sama o mas masama pa ito kaysa traditional na puting tinapay. Sa kabilang banda, kung ang brown na tinapay ay gawa sa tamang dami ng whole grain na harina, mas maaring maging angkop ito para sa may diabetes kaysa sa traditional na puting tinapay, kaya kailangan mong tingnan ang label. Ang brown na tinapay na ito ay may 46 G carbs, 4 G fiber at 3 G asukal bawat 100 G, mas maganda kaysa sa puting tinapay na tiningnan natin dati. Pero ang carb to fiber ratio ay nasa 11 na masyado pa ring mataas. Para sa akin, mabilis pa ring tataas ang blood sugar ko dito. Tandaan, target ko ang carb to fiber ratio na 5 o mas mababa. Sa emergency, papayag ako sa 5 hanggang 8 pero hindi dapat sobra doon. At kaya naman iiwasan ko talaga ang brown bread na ito. Sunod sa listahan ay whole wheat bread. Karaniwan, mas magandang pagpipilian ang whole wheat bread para sa mga may diabetes kaysa sa ordinaryong tinapay. Ito ay dahil ang whole wheat bread ay gawa sa buo at hindi tinanggalan ng fiber na butil ng trigo at maganda iyon. Pero hindi pa rin ganun kasimple. Alam ng mga kumpanya ng pagkain kung paano kalokohin. Madalas nilang gawing whole wheat bread at nilalagyan ng maraming asukal para sumarap ang lasa. Ayaw natin ng dagdag asukal kaya dapat tingnan ang label. Ang whole wheat bread na ito ay may 44 carbs at 6 G fiber kaya carb to fiber ratio ay 7. Ayos lang sana kung walang ibang pagpipilian pero problema sa tinapay na ito ang dagdag na asukal. 5 gramo kada 100 gramo. Mas okay siguro ang tinapay na ito kaysa sa nauna pero mabilis pa rin nitong mapapataas ang blood sugar ko dahil sa dagdag na asukal kaya iwasan mo ito. Maghanap ka ng mas magandang whole wheat bread. Sunod naman, meron tayong multigrain bread. Ang multigrain bread ay isang uri ng tinapay na gawa sa 2 o higit pang klase ng butil. Kasama rito ang barley, flax, millet, oats, whole wheat, harina at iba pa. Ang katotohanang multigrain ang tinapay ay hindi talaga nagsasabi ng marami, maliban na lang kung alam natin kung anong mga klase ng butil ang ginamit.
Hinahanap natin ang mga whole grain na hindi pinino at mataas sa fiber. Ngayon, base sa aking karanasan, karamihan sa mga multigrain na tinapay ay mas magandang pagpipilian kumpara sa traditional na puti o kayumangging tinapay. Madalas, ginagamit lang ng malalaking kumpanya ang salitang multigrain bilang marketing trick para magmukhang masustansya ang produkto. Hindi nito tinutukoy kung gaano kaproseso ang mga butil. Ang multigrain ay hindi ibig sabihin na whole grain na malaking pagkakaiba. Kapag tiningnan natin ang mga label, makikita natin na karamihan sa mga multigrain na tinapay ay hindi naman talaga ganoon kaganda. Halimbawa, ito ay may 48 carbs at 5G fiber kaya siyam na sobra na para sa akin. Ipinapakita nitong ang mga butil ay naproseso na. Maganda rin na mababa lang ang asukal ng tinapay na ito, 15 gramo kada 100 gramo. Hindi naman masama, pero malamang tumaas pa rin blood sugar ko sa tinapay na ito. Pareho lang ito sa whole wheat bread na tiningnan dati kaya iiwasan ko rin. Merong whole grain bread na katulad ng whole wheat bread. Ang whole grain bread ay gawa sa buo, hindi durog na butil tulad ng barley, brown rice, oats at iba pa hindi lang trigo. Lahat ng ito ay mayaman sa fiber, bitamina at minerals. Sa pangkalahatan, ang whole grain bread ay isa sa mga pinakamagandang option para sa blood sugar na makikita mo sa karaniwang tindahan. Itong tinapay sa screen ay organic whole grain bread na binibili ko sa Switzerland. Meron itong 40 carbs at 10 G fiber. Iyan ay carb to fiber ratio na 4 na perpekto. Sa wakas, meron tayong mas mababa sa 5. May 15 gramo lang ng asukal ito kaya maayos lahat ng values. Base sa karanasan ko, mas mabagal at banayad tumaas ang blood sugar ko sa tinapay na ito kumpara sa ibang tinapay na napag-usapan natin. Kaya aprobado ko ito. Isang maliit na paalala bago tayo pumunta sa susunod na tinapay, kung hindi mo pa napapansin, libu-libong brand ang nagbebenta ng tinapay sa mga tindahan or sa internet. Makakahanap ka ng whole grain na tinapay katulad ng ipinakita ko sa nakaraang halimbawa. Perpekto ito. May mga whole grain na tinapay din mula ibang brand na maraming asukal kaya mas tumaas ang blood sugar mo. Kaya palagi kong tinitingnan ang likod ng label kung saan makikita ang totoong nutritional values. Ang susunod na 5 uri ng tinapay sa listahan ko ay baguette, brioche o croissant, ciabatta, focaccia at cornbread. Pagsasamahin ko lahat ng tinapay sa isang basket at matatapos ko agad ito dahil hindi mo dapat galawin ang basket. Mas masama pa ang mga tinapay na ito kaysa white bread. Walang fiber, maraming asukal at mabilis magpataas ng blood sugar. Hindi ito pagkain kundi basura. Ang number 10 sa listahan ko ay sourdough bread na mas interesante para sa may diabetes. Dahil ang sourdough bread ay ginagawa sa pamamagitan ng mabagal na proseso ng fermentation, maaring mas mabagal nitong pataasin ang blood sugar kumpara sa ibang tinapay. Kaya magandang option ang sourdough bread para sa may diabetes kung tama ang gawa dahil sa fermentation na nagbubuo ng acetic acid na nasa apple cider vinegar din. Kung napanood mo ang dati kong video, alam mo na maganda ang epekto ng acetic acid sa blood glucose levels. Nakakatulong itong bawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain ng carbohydrates. Pero hindi lahat ng sourdough bread ay pareho, kaya mahalagang basahin ang label. Ang sourdough na ito ay may 51 carbs at 2 G fiber lang, kaya carb to fiber ratio ay 23, malayo sa target na 5. Kaya, mabuti ba o masama ang sourdough na ito para sa blood sugar natin? Sa totoo lang, mas okay pa rin ito kumpara sa white bread kung pareho lang ang nakalagay sa kanilang nutritional label. Kung hindi naman, pero sa particular na sourdough na ito, hindi tayo maililigtas ng fermentation process at ng acetic acid. Kulangan sa fiber ang tinapay na ito kaya mabilis tumaas ang blood sugar. Iwasan ang sourdough, maghanap tayo ng mas maraming fiber at kaunting asukal. Sunod, ipapakita ko ang pumpernickel bread. Ginawa ito gamit ang rye flour, yeast at sourdough bilang pangunahing sangkap. Ang pumpernickel bread ay may 5 beses na mas maraming fiber kaysa karaniwang tinapay, kaya maganda ito at may sourdough pa. Ang pumpernickel ay may acetic acid na tumutulong magpababa ng blood sugar matapos kumain ng pumpernickel bread. Mukhang kamangha-mangha lahat yan, kaya tingnan natin ang totoong halimbawa, tingnan natin ang label at ang totoong karanasan ko sa pumpernickel. May 47 carbs at 7 G fiber ito kaya 7 ang carb to fiber ratio na mas mataas kaysa gusto ko. Ayos lang sa akin ngayon dahil 0.5 gramo lang ng asukal ang tinapay na ito at maganda ang karanasan ko sa pumpernickel bread.
Nung nasa United States ako, naging maayos para sa akin at hindi tumaas ang blood sugar ko pagkatapos kainin ito. Ang totoo, malakas at kakaiba ang lasa ng tinapay na ito kaya hindi ito bet ng iba pero ako gusto ko ito. Kung di mo pa natikman ang pumpernickel, subukan mo. Aprobado ko. Punta naman tayo sa Ezekiel bread. Ito ay isang uri ng whole grain na tinapay na nakuha ang pangalan mula sa isang sinaunang formula na matatagpuan sa Biblia. Ginawa ito mula sa whole grains gaya ng trigo, millet, barley, spelt at mga legumbre tulad ng beans, soybeans o lentil. Magaganda lahat ng sangkap na ito at walang refined na harina o asukal. Tingnan mo, ang Ezekiel bread na ito ay may 44 carbs, 8G fiber carb to fiber ratio na 45 at walang asukal. Perpektong tinapay ito. Para sa akin, isa ang Ezekiel bread sa pinakamagandang option para sa blood sugar ko. Sobrang hiyang ito sa akin. Mabagal ang glycemic response nito. Dahan-dahang tumataas ang blood sugar matapos kumain ng Ezekiel bread. Marami rin itong bitamina at mineral kaya aprobado ko ito. Ang Ezekiel bread ay may kakaibang nutty at matamis na lasa at medyo mabigat at chewy ang texture. Baring hindi mo agad magustuhan kapag unang beses mo itong natikman pero ako mismo ay talagang gusto ko ito. Kung bibili ka ng Ezekiel or sprouted bread, tandaan na mabilis itong masira kaya kainin agad. Itago ito sa ref o freezer para tumagal ng ilang araw. Kung hindi tumatagal ang tinapay sa room temperature, kadalasan maganda ang kalidad nito. Parang patakaran na. May 7 pa akong klaseng tinapay na tatalakayin, ilan ay kamangha-mangha. Pero bago yon, may paalala ako. Kung gusto mong makipag-chat sa akin ng personal o kung gusto mo akong suportahan sa pinansyal na paraan, may 2 paraan para magawa mo yon. Ang unang option ay mag-book ng coaching session kasama ko. Pwede kang mag-book ng 45 o 70 minuto sa link. Mas mura ang pangalawang option. Ito ang aking Patreon. Sa pag-sign up sa patreon.com type 1 talks, makukuha mo ang access sa akin at lahat ng bonus kong nilalaman. 17 slots na lang ang natitira sa Patreon Very Important Person group ko. Huwag palampasin dahil kapag nakuha na ito, hindi ka na makakasali sa original Very Important Person group. Susunod sa listahan ay rye bread. Ang rye bread ay gawa sa harina ng rye na mas masustansya at may mas mababang glycemic index kaysa trigo. Kaya ang rye bread ay tiyak na isang kawili-wiling option para sa mga may diabetes. Ngayon, may iba't ibang uri ng rye bread, may mga maganda, may mga hindi, kaya gaya ng dati, kailangan nating tingnan ang label. Ang rye bread na ito ay may 48 carbs, 6G fiber at carb to fiber ratio na 8 na mas mataas sa gusto ko. Problema rin sa rye bread na ito ay may halos 4G ng asukal kaya iiwasan ko. Sa kabuuan, palagi kong pinipili ang rye bread kapag walang mas magandang option. May mga whole grain rye bread na mas mataas ang fiber at mas mababa ang asukal na mas maganda para sa blood sugar. Sunod sa listahan ko ang pita bread at naan bread na kadalasang highly processed, mataas sa carbs at mababa sa fiber. Madalas din silang kainin kasama ng unhealthy na pagkain na nagdudulot ng problema sa blood sugar control, kaya iiwasan ko talaga ang pita bread at naan bread. Bagamat mahal ko ang pagkaing Indian, huwag niyo akong intindihin ng mali, wala akong masamang tinatago laban sa mga tinapay na ito, wala akong personal na galit. Hindi ko iniisip na maganda sila sa pag-control ng blood sugar sa traditional na paraan. Mas interesante ang susunod kong 2 tinapay sa listahan, keto bread at protein bread. Pinagsama ko ang dalawa dahil mas gamit ang protein bread sa Europa at keto bread sa United States pero kadalasan magkapareho lang ang mga ito. Ang keto bread ay mainam para sa may diabetes dahil mababa ito sa carbs at hindi gumagamit ng grains tulad ng traditional na tinapay. Masyadong mataas ang carbs kaya mas ginagamit nila ang almond flour, coconut flour, psyllium, itlog o cream cheese. Napansin ko na kapag kumakain ako ng totoong keto bread, halos hindi agad tumataas ang blood sugar ko. Ang keto bread na ito ay may 11 carbs at 8 gramo ng fiber kada hiwa. Mas mababa sa 2 ang carb to fiber ratio nito, may 4G protina at walang dagdag asukal. Mukhang maganda ito at hindi tataas ang blood sugar ko dahil sa tinapay na ito. Pero kapag pumipili tayo ng keto bread o protein bread, kailangan nating mag-ingat dahil mababa nga ito sa carbs, pero maaaring mataas naman sa taba at calories sa kabuuan. Kaya kung sinusubukan mong magbawas ng timbang, maaaring hindi palaging pinakamainam na option ang keto bread. Base sa aking karanasan, lumalala ang insulin sensitivity ko at nagiging mas insulin resistant kapag kumakain ako ng matatabang pagkain.
Maraming keto bread ang may artificial na sangkap na maaring di rin maganda, kaya laging suriin ang listahan ng sangkap at basahin ang label. May dalawa pa akong tinapay sa listahan, flax at chia bread. Magandang pagpipilian ang flax at chia seeds para sa may diabetes dahil mataas ang fiber at mababa sa calories. Kadalasan, may iba pang sangkap ang mga tinapay na ito bukod sa chia at flax seeds, kaya dapat nating tingnan ang mga ito. Ang organic flax at chia bread na ito ay may 3 few carbs, 11 G fiber at carbs to fiber ratio na mas mababa sa 3 na maganda. May halos 3 gramo ng asukal ito. Aprobado ko pa rin ang tinapay na ito dahil balanse ang value nito at base sa karanasan ko, hindi naman masyadong tumataas ang blood sugar ko dito. Kailangan pa rin tayong mag-ingat sa mga marketing tricks. May mga tinapay na chia at flax na gawa sa 100% pinong puti na harina tapos nilalagyan lang ng kaunting chia or flax seeds sa ibabaw. Malayo sa gusto natin ang mga values doon at ang tinapay ay parang karaniwang puting tinapay lang, kaya mag-ingat kayo. Dapat laging piliin ang tinapay na mababa ang glycemic index at carb to fiber ratio na di lalampas sa 8, pero mas okay kung 5 at dapat kaunti lang ang asukal hanggat maaari. Sa ganitong paraan, hindi masyadong tataas ang blood sugar natin pagkatapos kumain ng tinapay. Ngayon, marami na tayong napag-usapan tungkol sa tinapay, pero paano naman ang alak? Naisip ko kung masama ba ang pag-inom ng alak sa may diabetes or kung pwede ang 1 o 2 baso sa party. Kaya nitong mga nakaraang buwan, sinubukan ko ang mga pinakasikat na inuming may alcohol. At pagkatapos ng bawat isa, sinukat ko ang blood sugar ko para makita kung tumaas ba ito ng sobra o bumaba ng masyado. Natuklasan ko ang pinakamahalagang aral sa alak at diabetes. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung okay lang uminom ng alak. Kung isa kang taong may diabetes, paano ka makakainom ng alak ng ligtas nang hindi masyadong napipinsala ang katawan mo? At ano ang pinakamainam na inumin na makakatulong para manatiling kontrolado ang blood sugar mo? At siya nga pala, ikukwento ko rin sa inyo ang isang gabi kung saan muntik na akong mapahamak ng alak. Ang una kong ininom at sinubukan ay beer. Pinili ko ang beer dahil taga Czech Republic ako at kilala ang mga Czech sa pagiging pinakamalakas uminom ng beer sa mundo. Okay lang ba uminom ng beer kung diabetic ka? Yung sikat na Czech lager beer naman 4% lang ang alcohol. Pero ang maliit na baso ng lager ay may 145 calories at 17 carbs na medyo marami. Nang sinubukan kong sukatin ang blood sugar ko pagkatapos uminom ng beer na ito, nakita kong tumaas ang glucose ko hanggang mga 200 sa loob ng 45 minuto matapos uminom. Mas mataas ito kaysa sa gusto kong makita. Sa tingin ko, hindi beer ang pinakamagandang inumin para sa may diabetes. Nakakatuwa na ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng blood sugar sa karamihan ng beer ay dahil sa mataas na carbs, hindi sa alcohol. Kaya kung hindi mo kayang umiwas dito, subukan mong maghanap ng beer na mas friendly sa blood sugar at mas mababa ang carbs. Ang Corona Premier, Budweiser Select or Miller Lite ay maaring maganda ring mga pagpipilian. Tingnan mo ang blood sugar ko matapos uminom ng Corona Premier, banayad lang ang pagtaas, mas mababa kaysa sa traditional na beer. Kadalasan, kailangan mong isakripisyo ang lasa sa light beer. Sa huli, ikaw pa rin magdedesisyon kung mas mahalaga ang lasa ng beer o blood sugar mo. Huwag mo akong intindihin ng mali, umiinom din ako ng regular na beer minsan. Kadalasan, nag-i-inject muna ako ng insulin bago uminom ng beer para matakpan ang carbs at maiwasan ang pagtaas ng blood sugar. Epektibo sa akin ang paraang ito. Tandaan, hindi lang carbs kundi pati alcohol at beer ay nakaapekto rin sa blood sugar. Ipapakita ko sa iyo mamaya sa video na ito. Sunod, tatalakayin ko ang pangalawang inuming may alcohol na sinubukan ko sa eksperimento, alak, na paborito ng marami kong kaibigang may diabetes. Mas mababa ang carbohydrate ng alak kaysa beer, pero mas mataas ang alcohol content nito. Kaya mas maganda ba ito kaysa beer? Alamin natin. Ang karaniwang alak na mabibili mo sa karamihan ng mga tindahan at restaurant ay may alcohol content na nasa pagitan ng 11 hanggang 14%. Pwede pang mas mataas ang range nito dahil may ilang fortified na alak na umaabot sa 20% alcohol content. Na ngayon, ang isang typical na baso ng dry na alak ay may pagitan ng 1 hanggang 2 gramo ng carbs na napakababa, halos hindi na mahalata, at may mga 100 hanggang 130 calories. Nang uminom ako ng isang baso ng puti at pulang dry na alak, hindi tumaas ang blood sugar ko.
Kahit matapos ang pangalawang baso, normal pa rin ang blood sugar ko sa ilang oras. Sa tingin ko, blood sugar friendly ang dry na alak at magandang option para sa may diabetes. Tandaan, hindi lahat ng alak ay magkapareho. Ang isang baso ng dessert wine o matamis na sparkling wine ay may 15 carbs at 160 calories, halos kapareho ng maliit na beer. Makikita mo rito ang malinaw na pagkakaiba ng tuyong pulang alak at matamis na sparkling na alak. Tumaas ng halos 200 ang blood sugar ko matapos uminom ng matamis na alak, kaya siguraduhin mong alam mo lagi ang iniinom mong alak. Sinusubukan kong manatili sa mga tuyong alak at hindi uminom ng sobra. Pero gaano ba karami ang sobra? Baka tinatanong mo, sige, pag-usapan natin ang malaking issue dito. Sigurado akong nung nakita mo ang pamagat na ang pinakamahusay na alak para sa diabetes. Iniisip ng iba, walang alak ang pinakamainam para sa diabetes. Pero pwede nga ba talagang uminom ng alak? Ayon sa American Diabetes Association, ang regular na pag-inom ng katamtamang alak ay maaaring makatulong sa kalusugan ng puso at makababa ng HbA1c. Pinapayagan nila ang isang inumin bawat araw para sa mga babae at 2 inumin bawat araw para sa mga lalaki, kaya parang pinapayagan nilang uminom araw-araw ang mga may diabetes. Pero tama ba talaga iyon? Hindi ako sigurado dyan. Nung 2005 bata pa akong may type 1 diabetes, gumagamit ako noon ng insulin pump at dapat akong tusukin ang daliri at sukatin ang aking blood sugar mga 10 beses sa isang araw. Aaminin ko, gusto ko noon mag-explore ng mundo, manligaw, at lumabas para uminom. Hindi rin naman nagtagal. Natagpuan ko ang sarili kong 21 taong gulang sa isang party, umiinom ng beer at whiskey shots. Nakainom ako ng 5 beer at 5 shot ng whiskey nung gabing yon habang nag-i-enjoy. Sunod kong naalala, dinadala na ako ng ambulansya sa ospital. Nagka-ketoacidosis ako dahil sa alak at 36 na oras akong nasa intensive care unit. Kung tapat ako, nahihiya pa rin ako ngayon. Kapag naaalala ko ang gabing iyon, hindi ko maisip kung gaano kalaki ang pag-aalala at kahihiyan ng mga magulang ko. Ang nais kong iparating sa kwentong ito ay mahalaga ang papel ng alak sa lipunan. Mahirap talagang maiwasan at hindi magkamali. Kung hindi ka umiinom ng alak at okay lang sa'yo, ayos lang iyon. Hindi ko ginawa ang video na ito para hikayatin kang uminom, pero kung umiinom ka, limitahan mo ito. Huwag kang masyadong magpakalasing dahil ayokong maranasan mo ang pinagdaanan ko noong gabing napunta ako sa ospital. Ngayon, pag-usapan pa natin ng kaunti ang inumin na malaking bahagi ng kwento ko dati, whiskey o kaya mga alak sa pangkalahatan. Kung may diabetes ka, hindi mahalaga kung whiskey, bourbon, vodka, gin, or tequila ang iniinom mo. Sa eksperimento ko, tinry ko lahat at halos pareho lang epekto nila sa blood sugar at pakiramdam ko pagkatapos uminom. Karaniwan, ang spirits ay may 40% alcohol at mahigit 100 calories kada shot, kaya hindi sila nakakatulong sa pagpapapayat, pero wala silang carbohydrates, 0 carbs. Tinest ko silang lahat at halos di nagbago blood sugar ko pagkatapos uminom basta walang halo. Baka di sila healthy pero pwede para sa blood sugar. Pero karamihan sa mga tao ay gusto isama ang spirits sa cocktails at mixed drinks. Kaya naman nagdesisyon akong subukan ang ilan sa mga iyon para makita kung ano ang magiging epekto nila sa blood sugar ko. Ang margarita ang pinakasikat na cocktail sa mundo, gawa sa tequila, katas ng dayap at triple sec na orange-flavored na alak. Ang karaniwang margarita ay may humigit kumulang 250 calories at 15 gramo ng carbs. Kaya siguro mabilis tumaas blood sugar ko sa 180 mg/dl mga 30 minuto matapos inumin ito. Hindi angkop ang margarita sa mga umiiwas sa mataas na blood sugar. Sumikat din ang mojito na natikman ko. Ito ay gawa sa white rum, calamansi, dahon ng mint, club soda at sugar syrup. Ang mojito ay may 220 calories at 13 carbs, karamihan mula sa sugar syrup. Kaya di na ako nagulat na tumaas agad blood sugar ko matapos uminom nito gaya ng margarita. Kaya ang mojito ay hindi rin magandang pagpipilian para sa mga gustong umiwas sa biglaang pagtaas ng blood sugar ngayon. Ang pangatlong sikat na cocktail na tinikman ko ay Cosmopolitan. Gawa ito sa vodka, cranberry juice at Cointreau, isang matamis na orange na alak. Pero ang totoo, ang karaniwang Cosmo ay mas maasim kaysa sa margarita o mojito. Meron lang itong pito carbs na hindi naman masama.
Pagkatapos kong uminom ng Cosmo, nakita kong tumaas ang aking blood sugar sa continuous glucose monitor pero mas mababa kaysa kapag umiinom ako ng mojito or margarita. Kaya maaring isaalang-alang ang Cosmopolitan kung gusto mo ng klasikong cocktail na hindi gaanong nakakaapekto sa blood sugar. Kapag mixed drinks, aaminin kong ang Aperol Spritz ang guilty pleasure ko. Aperol, Prosecco at soda water lang ito. Ang isang baso ng Aperol ay may 200 calories at 18 carbs, kaya medyo mataas ito sa calories at carbs. At kaya naman hindi na nakakagulat na mabilis tumaas ang blood sugar ko, umabot ng mahigit 200 sa loob ng mga 30 minuto matapos uminom. Talagang hindi ito blood sugar friendly na inumin. Paminsan-minsan akong umiinom nito, pero kadalasan nagbibigay muna ako ng insulin para mabalansa ang carbs sa Aperol Spritz at maiwasan ang biglang taas ng blood sugar. Mas malinaw sa eksperimento na hindi alcohol kundi carbs, sugar syrup at matatamis na alak ang nagpapataas ng blood glucose. Sa ilan sa mga mixed drinks na ito ang nagpapataas ng blood sugar ko at nagpapahirap lalo para sa akin. Huwag mag-alala, magbabahagi pa ako ng blood sugar friendly cocktails at paborito kong inumin na hindi nagpapataas ng blood sugar mamaya sa video. Bago ko gawin yon, magbabahagi muna ako ng kwento. Kasi, nung gabing yun na nauwi ako sa ospital, malinaw na sobra talaga ang nainom kong beer at kaya tumaas ng sobra ang blood sugar ko, umabot pa ng mahigit 400. Uminom ako ng maraming whiskey at alak na nagdulot ng pagsusuka, dehydration, at diabetic ketoacidosis or diabetic ketoacidosis. Simula nang mangyari yon sa akin, talagang sinubukan kong uminom ng alak ng katamtaman lang at hindi sosobra dahil malaking panganib talaga ang diabetic ketoacidosis. May isa pa akong malaking alalahanin sa mga inuming may alcohol na mas karaniwan kapag may diabetes. Tandaan mo yung chart na pinakita ko tungkol sa blood sugar ko pagkatapos kong uminom ng beer, alak o whiskey. Unang bahagi pa lang ang napakita ko, hindi ko pa naikwento ang buong istorya. Sa totoo, kapag uminom ka ng alcohol, hindi lang ang pagtaas ng blood sugar dahil sa carbohydrates ang dapat alalahanin. May isa pang nangyayari sa blood sugar ilang oras matapos uminom ng alcohol. Matapos ang unang insidente ko sa alcohol, alam ko nang hindi dapat sumobra, pero minsan nag-enjoy pa rin akong uminom. Isang gabi gusto kong mag-soccer kasama ang mga kaibigan ko. Wala akong sapat na oras para kumain ng hapunan, pero huli na ako kaya hindi ko na masyadong inisip at umalis na lang ako papunta sa laro ng soccer. Maayos naman ang lahat at pagkatapos ng laro, nag-inuman kami. At ayokong uminom ng beer dahil alam kong tataas ang blood sugar ko, kaya 2 o 3 whiskey lang na may yelo ang ininom ko. Ayos lang lahat at pag-uwi ko sobrang pagod kaya dumiretso ako sa kama. Ang sumunod kong naalala, nagising ako sa gabi, litong-lito at di alam ang kinaroroonan ko. Baka mababa lang talaga blood sugar ko kaya sobrang sama ng pakiramdam at hina ako. Pero wala akong sapat na lakas para bumangon at kumain o uminom ng matamis para tumaas ang blood sugar ko. Hindi talaga ako makagalaw, parang na-paralyze ako, nakahiga lang sa kama, masama ang pakiramdam at hindi makagalaw o makapag-isip ng maayos. Ang nagawa ko lang gamit ang lahat ng lakas ko ay gisingin ang girlfriend kong katabi ko noon. Kakaunti lang ang nasabi ko sa kanya pero hanggang ngayon ay natatandaan ko pa iyon. May sakit ako, tulungan mo ako, may sakit ako. Paulit-ulit kong sinasabi iyon. Nadala niya ako ng ilang kahon ng juice at buti na lang nakatulong ito para makabawi ako. Pero ang blood sugar ko nung gabing iyon ay umabot lang ng 38 mg kada deciliter na sobrang baba at delikado talaga. Literal niyang nailigtas ang buhay ko dahil dinalhan niya ako ng mga kahon ng juice na pwede kong inumin. Ngayon, ang dahilan kung bakit ko ibinabahagi ang kwentong ito ay dahil malamang na ang naging sanhi ng matinding pagbaba ng blood sugar ko ay ang alak na ininom ko noong nakaraang gabi. Para patunayan ito, nag-eksperimento ako. Kinumpara ko ang blood sugar ko tuwing hindi at tuwing umiinom ako ng alak. Dito makikita ninyo kung paano ang itsura ng average blood sugar graph ko sa mga gabing walang alak at dito naman makikita ninyo kung paano ito kapag may alak. Kita nating nagsimulang bumaba ang blood sugar ko dahil sa alak sa gabi at tuloy-tuloy ito hanggang madaling araw. Ang totoo niyan, may isang organ sa katawan natin na nakaprogram para protektahan tayo mula sa ganitong mga pangyayari ng mababang blood sugar, ito ay ang atay. Kapag bumababa ang blood sugar, naglalabas ang atay ng glucose para maibalik ito sa ligtas na level. Kapag abala ang atay sa pagproseso ng alak, hindi na ito makagawa ng glucose at mapataas ang blood sugar. At kaya hindi lang hindi tumaas ang blood sugar ko nung gabing iyon, kabaligtaran pa ang nangyari, sobrang bumaba ito.
Pinagsama ang alak, pag-ehersisyo at hindi pagkain ng hapunan kaya naging nakakatakot ang gabi. Ngayon, ang natutunan ko dito ay tuwing iinom ako ng alak, kailangan kong siguraduhin na hindi ako magpapalampas ng pagkain. Binabawasan ko rin ang basal insulin dose ko sa gabi matapos uminom para iwas hypoglycemia. Pero nangako ako sa inyo na ibabahagi ko ang aking top 3 na inumin na friendly sa blood sugar. Kaya heto na, simula sa number 3. Mabibili ito sa karamihan ng bar, nakakapresko at halos walang carbs dahil sugar-free mojito ito. Sabihin mo lang sa waiter na huwag lagyan ng asukal o sugar syrup, maintindihan na nila. Baka gusto ng iba ang mojito na walang asukal pero madalas nagiging sobrang asim. Madali lang solusyonan ito, humingi lang ng pampatamis. Halos lahat ng restaurant o bar ay may ganito, kaya idagdag mo lang ang pampatamis sa mojito o iba pang cocktail na may sugar syrup. Kaya gumagana rin ito sa mga inumin gaya ng old-fashioned, Long Island iced tea o Mai Tai. Dito mo makikita ang epekto ng isang baso ng sugar-free mojito sa blood sugar ko, walang pagtaas, diretso lang ang linya. Siyempre, hindi naman talaga pinakamalusog ang mga pampatamis, lalo na yung mga generic na ginagamit sa karamihan ng mga bar, pero pwede ka namang magdala ng sarili mo. Ang paborito ko siguro ay stevia na nagbibigay ng tamang balanse sa lasa, tamis at kalusugan kung pwedeng ang tawagin na ganon. Ngayon, punta naman tayo sa paborito kong inumin na pangalawa. Kung napanood mo ang dati kong videos, alam mong mahilig ako sa Scotch whiskey. Kadalasan sinasabi ng mga umiinom na dapat tama ang pag-inom nito. Neat pero sa totoo gusto ko ring ibuhos ang whiskey sa yelo at haluan ng club soda. Para sa blood sugar-friendly na cocktail, subukan ang inuming ito na walang dagdag asukal, walang carbs, at nasa 105 calories lang. Tingnan ang graph. Hindi nagpapataas ng blood sugar ko ang whiskey at soda, pero dapat ko lang bantayan ang posibleng pagbaba ng blood glucose ko pagkatapos ng ilang oras. Kung ayaw mo ng whiskey, pwede mong gamitin ang paborito mong alak. Ihalo lang sa yelo at soda, tapos tikman mo. Ngayon, bago ko ibunyag ang paborito kong inumin, kailangan ko munang talakayin ang isang napakahalagang bagay pagdating sa diabetes at alak. Layunin ng YouTube channel na ito na tulungan ang lahat na mamuhay ng buo kahit may diabetes habang naaabot ang tamang blood sugar at mas mababang HbA1c. Pero hindi ako nandito para sabihin kung dapat ka bang uminom ng alak o hindi. Nasa iyo talaga ang desisyon na yan. Nandito lang ako para ibahagi ang aking karanasan at magbigay ng ilang praktikal na mga estratehiya para kung gusto mong uminom paminsan-minsan, magagawa mo ito bilang bahagi ng iyong buhay. Para magawa mo ito ng ligtas at maiwasan ang mga pagkakamali ko noon, gumagawa ako ngayon ng group coaching program na Blood Sugar Academy. Excited ako dahil ang programang ito ay tutulong sa iyo sa blood sugar management lalo na sa mga hamon tulad ng pag-inom sa party. Plano kong ilunsad ang Blood Sugar Academy ngayong taon para sa unang 10 to 20 tao. Kung gusto mong sumali sa unang batch, i-click ang link sa ibaba at iparehistro ang interes mo. At sisiguraduhin kong ibabahagi ko pa ang karagdagang impormasyon sa iyo kapag nailunsad na ang programa. Pero ito ang pinakapaborito kong inuming may alcohol na madalas kong iniinom. Makukuha mo ito sa kahit anong bar at maraming paraan mo rin magagawa. Alam mo naman, kilala ako sa pagka-addict ko sa Diet Coke, kaya naman ang paborito kong inuming may alcohol ay walang iba kundi whiskey at Coke. Alam kong hindi ito ang pinakamalusog na bagay sa mundo, pero para sa akin, masarap talaga ito at hindi naaapektuhan ang blood sugar ko. Basta hindi ako uminom ng sobra, ayos lang ako. Tingnan mo ang graph ng blood sugar ko. Pagkatapos kong uminom ng whiskey at Diet Coke, pantay lang ang linya. Kung di mo trip ang whiskey, pwede mo palitan ng ibang alak. Kung ayaw mo ng Diet Coke, pwede mong palitan ng ibang diet soda. Alam mo na rin ang pagka-addict ko sa whiskey at Diet Coke. Balikan natin ang usapan at pag-usapan naman natin ang fast food kasi sa totoo lang naging mahirap para sa akin ang maghanap ng fast food na friendly sa blood sugar. Hayaan mong ikwento ko pa. Simula nang ma-diagnose ako ng diabetes, mission ko na makahanap ng perfect na fast food meal. Yung hindi nagpapataas ng blood sugar pero masarap pa rin. Hindi tulad ng side salad sa McDonald's, 18 calories nga pero parang damo ang lasa. Sa buong buhay ko, sinubukan ko na ang daan-daang fast food options at muntik na akong sumuko dahil 99 sa mga fast food meals na tinikman ko ay nagpapataas baba ng blood sugar ko na parang roller coaster. Pagkalipas ng 35 taon mula nang ma-diagnose, natagpuan ko rin ang hinahanap ko. Ang customized na Chipotle Burrito Bowl na ito ang number 1 na paborito ko tuwing nasa United States ako. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo kung ano-ano ang eksaktong nilalagay ko sa bowl na ito. Anong mga blood sugar friendly na pagkain ang nakita ko sa iba pang sikat na fast food?
At syempre, huli pero hindi pa huli, ang 3 kong tips kung paano ka makakakain ng halos kahit anong fast food meal nang hindi masyadong nag-aalala na tataas ang blood sugar mo. Harapin natin ang issue, sigurado ako na iniisip ng iba na ang pinakamainam na fast food para sa may diabetes ay walang fast food at sang-ayon ako rito. Kung perpekto ang mundo, lahat ay magluluto sa bahay gamit ang sariwa at buong sangkap. At ang ating blood sugar ay laging nasa tamang antas sa pagitan ng 70 at 140 milligrams kada deciliter pero hindi ganoon ang mundo na ginagalawan natin. May ilan sa atin na abala, may ilan na hindi marunong magluto, at may ilan naman tulad ko na talagang nasisiyahan lumabas kasama ang mga kaibigan paminsan-minsan. And hindi maging kaisa-isang kakaiba na hindi umu-order ng pizza. Ngayon, huwag ninyo akong masamain. Ang malusog na pamumuhay at balancing blood sugar ang aking pangunahing prioridad. Gusto ko ring ma-enjoy ang buhay kasama ang paminsang pagkain sa labas. Hindi ko ito araw-araw ginagawa at ayos lang dahil may diskarte ako. Simulan natin sa tip number 1. Alamin mo ng eksakto kung ano ang kinakain mo ngayon. Para mas maipaliwanag ko ang tip na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang nangyari sa blood sugar ko. Matapos kong kainin ang Big Mac ng McDonald's at uminom ng caramel macchiato ng Starbucks, tingnan natin, interesting ito. Sinimulan ko ang test sa caramel macchiato, isang inuming mataas sa carbohydrates, 57 calories mula sa carbs. Karamihan sa carbs na ito ay purong asukal, may konting protina at taba pero walang fiber. Kaya kapag uminom ka ng caramel macchiato sa Starbucks, mabilis tumaas ang blood sugar mo. Kung may diabetes ka, pwedeng umabot sa mahigit 200 o 300 milligrams per deciliter ang iyong blood sugar sa wala pang isang oras. Iba naman ang Big Mac. Kapag tiningnan natin ang nutritional composition nito, makikita natin na halos kalahati ng calories sa isang Big Mac ay galing sa taba, pero marami ring calories mula sa carbohydrates. Ngayon di ang taba ay nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose mula carbohydrates sa dugo, kaya kapag kumain ka ng Big Mac, hindi agad tataas ang blood sugar mo. Maaaring tumaas pa rin ito ilang oras matapos kainin. Ngayon ikumpara natin ito sa burrito bowl ko mula sa Chipotle. Ang custom bowl ko ay may manok, brown rice, kalahati, black or pinto beans, kamatis, salsa, fajita, gulay at lechugas. Totoong pagkain ito, walang artificial na sangkap. Makikita ang malinaw na pagkakaiba ng nutrition ng burrito bowl, caramel macchiato at Big Mac. Ang bowl na ito ay patas sa protina at fiber, so kaya maganda kainin pagkatapos. Malamang bahagya lang ang pagtaas ng glucose mo at babalik din ito sa normal matapos ilang oras. Ngayon, hindi mahalaga kung type 2 type 1 tulad ko o ibang uri ng diabetes ang meron ka. Hindi pinakamadaling piliin ang fast food, burger o matatamis na inuming may caffeine kung kinokontrol ang asukal sa dugo. Bago ko ipakita ang mas magagandang choices sa McDonald's at Starbucks, kailangan mong mag-focus dahil ipapakita ko ang pinakamahalagang chart sa kasaysayan ng diabetes. Ipinapaliwanag nito kung paano at kailan naaapektuhan ng pagkain ang asukal sa dugo. Mabilis magpataas ng asukal ang purong carbohydrates, kadalasan sa loob ng 1 o 2 oras. Mas kaunti ang epekto ng protina sa asukal sa dugo at bahagya lang nitong pinapataas ito, kadalasan 2 hanggang 4 na oras matapos kainin. Ang taba ay pwedeng makaapekto sa asukal sa dugo mo hanggang 6 o 8 oras matapos kainin. Kaya nesyo ang pagkaing mataas sa carbs at taba gaya ng Big Mac at pizza ay mahirap i-manage. Isang bahagi ng pagkain mo na madalas hindi isinama sa chart na ito ay ang fiber na technical na kasama sa bilang ng carbohydrates, pero ang fiber ay hindi talaga nagpapataas ng asukal sa dugo, kaya ang mga pagkaing mayaman sa fiber ay laging magandang pagpipilian. Ngayon, syempre medyo pinasimple ang chart na yon dahil halos lahat ng pagkain na makukuha mo ay may combination ng carbohydrates, protina, taba at fiber. Pero ang totoo, lahat ng fast food chain ay may impormasyon tungkol sa nutrisyon ng kanilang mga pagkain sa kanilang website at sa mismong restaurant, kaya pakiusap, tingnan ninyo ang mga ito. Ang pag-alam ng eksaktong kinakain mo ay tutulong bumuo ng tamang estratehiya sa blood sugar kahit anong fast food. Ibabahagi ko ang aking estratehiya at ilang fast food blood sugar hacks mamaya. Pero una, nangako ako sa inyo ng ilang blood sugar friendly na alternatibo sa McDonald's at Starbucks, kaya narito na ang mga ito. Ang grilled chicken salad ay mas kaunti ang magpapataas ng iyong blood sugar kumpara sa Big Mac at mas magiging kontrolado ang pagtaas ng iyong blood sugar. Mahigit kalahati ng calories sa salad ay mula sa protina at sapat din ang fiber nito. Sa Starbucks, pwede kang kumuha ng black coffee na may almond milk na halos 20 calories lang at mababa sa carbs kaya perpekto. Tandaan, walang carbs ang kape pero may caffeine pa rin.
Pinapalabas ng caffeine ang adrenaline na posibleng magtaas pansamantala ng blood sugar. Ngayon, tip number 2, mag-ingat sa pagpili ng pagkain. Ang totoo niyan, hindi talaga ako madalas kumain ng fast food dahil alam kong hindi ito ang pinakamainam na pagkain para sa aking utak at katawan. Sa kabilang banda, paminsan-minsan ay kumakain din ako ng malaking hiwa ng pizza o kahit isang malaking Big Mac meal at hindi ko sinisisi ang sarili ko dahil may diskarte ako para sa mga ganitong pagkain. Madalas, mababa sa 150 mg/dl ang blood sugar ko. Pero tuwing nahuhuli kong sarili kong umuorder ng fast food para sa tanghalian, mahalaga sa akin na huminto sandali at pag-isipan kung paano ko gustong maramdaman pagkatapos kong kainin ito. Kasi baka may mahalaga akong gawain sa trabaho na kailangang tapusin o mahalagang meeting na kailangang daluhan, baka nga. Gusto kong manatiling alerto para makapag-focus ako sa gawaing ito. Ayokong mapagod or ma-distract dahil kailangan kong bantayan ang blood sugar ko matapos kumain ng maraming carbs at taba. Sa ganong sitwasyon, baka gusto kong sadyang pumili ng mas masustansya at magaan na pagkain, mas makakatulong iyon sa akin at mas magiging magaan para sa blood sugar ko. Narito ang ilang totoong halimbawa para mas maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Ganito ang nangyari sa blood sugar ko pagkatapos. Kumain ako ng fried chicken sandwich sa Chick-fil-A na mataas sa carbs at trans fats. Ganito rin ang nangyari matapos kong kumain ng grilled chicken sandwich. Gaya ng nakikita mo, ang fried chicken ang nagpanatili ng mataas na blood sugar ko ng mas matagal at mas marami akong oras at mental na enerhiya na ginugol para mapanatili sa control ang blood sugar ko. Kaya pagdating sa karne, mukhang mas mainam ang grilled kaysa sa fried. Sige, pero paano naman ang wraps at bowls? Mas maganda ba ang mga ito kaysa sa sandwiches? Para malaman, pumunta ako sa Subway at kumain sa 3 araw. Umorder ako ng parehong inihaw na manok na may Swiss cheese, lahat ng gulay at vinaigrette. Isang beses bilang sandwich, isang beses bilang wrap, at isang beses bilang bowl. Pagkatapos kong kainin ang sandwich, napansin ko ang malaking pagtaas ng aking blood sugar na siya namang inaasahan ko dahil hindi ako nagbigay ng insulin bago kumain. Pagkatapos kong kainin ang wrap, mas tumaas pa ito. Mukhang mas okay pa rin ang sandwich kaysa wrap. Tama naman kasi nung tiningnan ko yung wrap, mas marami talaga siyang carbs kaysa tinapay. Kahapon, umorder ako ng salad bowl na pareho ang sangkap at halos di gumalaw glucose ko. Panalo talaga ang bowl, lalo na sa Subway. Mas madaling kontrolin ang blood sugar ko dito. Pero tandaan, salad bowl ito, hindi rice bowl. Kung rice bowl yon, siguradong tataas lalo blood sugar ko. Mga kaibigan, lilinawin ko lang na kung umorder kayo ng sandwich or wrap, okay lang, wala akong hinuhusgahan. Isang paraan para mas blood sugar friendly ang pagkain ay piliin ang whole wheat or whole grain na option kapag meron. Ngayon, talakayin natin ang mga side dish kung saan pinakasikat sa mundo ang French fries ng McDonald's. Nilagay ko ulit yon kasi hindi makukumpleto ang video kung hindi ko sila subukan. Pagkakain ng regular na French fries na may 43 carbs, 15 G taba at kaunting protina at fiber. Nakita ko na mataas pa rin ang blood sugar ko kahit nag-insulin ako. Sa pagkaing ito, ilang oras ding mataas bago bumaba ulit ang blood sugar ko. Nagdesisyon akong ikumpara ang fries at mashed potatoes ng Kentucky Fried Chicken na talagang masarap. May 23 carbs at 5 gramo taba lang ang mashed potatoes na ito, mas konti kaysa French fries ng McDonald's. Kita mo pagkatapos ko mag-insulin at kumain ng mashed potatoes, hindi masyadong tumaas at mas kontrolado ang blood sugar ko. Mas magandang option ang mashed potatoes dahil mas mataas ang protina at mas mababa ang calories kaysa French fries. Mas maliit ang pagkain at serving kaya bilang pangatlong side dish, sinubukan ko ang iba. Paborito kong side dish sa Chipotle ang guacamole. Umorder ako ng malaking serving sa kanilang website na mas mataas pa ang calories kaysa fries. Pero dahil puno ito ng healthy na taba at fiber, maganda ang calories ng avocado para sa blood sugar. Kahit hindi ako nag-insulin para sa guacamole na yon, hindi ko nakita na tumaas ang blood sugar ko. Dahan-dahan lang tumaas ang glucose ko matapos ang 2 oras pero kaunti lang talaga ang pagtaas. 2 pang blood sugar friendly na side dishes na pwede mong orderin sa maraming fast food ay side salad o steamed na gulay. Wala itong net carbs kaya hindi nito tataasan ang blood sugar mo basta tama ang salad dressing. Sikat ang Ranch, Thousand Island at Blue Cheese na salad dressing pero mataas sa saturated fats at maaring may asukal. Umiiwas ako sa mga iyon dahil kahit walang carbs, naaapektuhan pa rin ang blood sugar ko pagkatapos kumain. Mas gusto ko ang Italian or balsamic vinaigrette dahil mas okay sila sa blood sugar.
Pero mag-ingat ka dahil ang ilan sa mga iyon ay maaaring may halong honey o dagdag na asukal na kung ikaw ay insulin dependent tulad ko, kailangan mong isaalang-alang kapag kinukwenta mo ang iyong tamang dose. Paano naman ang mga SARSA? Nakakaapekto ba sa blood sugar? Oo, kasi tinry ko na at nakita ko epekto nila sa blood sugar ko pag di ako nag-insulin. Una ay ketchup na talaga namang popular na pagpipilian pero ito ay may maraming asukal. 3 pakete ng ketchup ay nagtaas agad ng blood sugar ko ng 30 mg/dl sa wala pang 1 oras. At tulad ng ketchup, kahit anong sarsa na may matamis na lasa, gaya ng barbecue sauce or sweet and sour, mabilis ding nagpapataas ng blood sugar ko. Alam ko na yon. Gusto kong ipakita ang epekto ng mayonesa. Wala itong asukal pero mataas sa taba. Hindi kasing bilis ng ketchup ang pagtaas ng blood sugar ko sa mayonesa, pero pag kumain ako ng pareho, tumataas pa rin blood sugar ko. Sa ilang oras, nakita ko rin ang parehong epekto, pati sa ibang matatabang sausawan gaya ng cheese sauce sa Taco Bell at zesty sauce sa Burger King. Kita nyo, mataas na asukal o saturated fat sa karamihan ng sausawan ay hindi maganda, kaya mas pinipili ko ang hot sauce at mustard. Halos hindi naaapektuhan ang blood sugar ko dahil kadalasan napakaliit o walang asukal at taba ang mga ito. Sige, kailangan ko munang magpahinga kasi napansin kong puro blood sugar friendly ang mga option na binibigay ko. Aminin ko, di ko naman nasusunod lahat ng healthy tips na ito. Minsan hindi ko talaga sinusunod ang mga ito, lalo na kapag gusto kong mag-enjoy kasama ang pamilya o kaibigan sa ilang araw at okasyon. Minsan gusto ko lang makisama, kumain ng pareho nila at hindi na masyadong alalahanin ang blood sugar ko. Sige, kaya sa ganong sitwasyon, ayos lang sa akin kumain ng malalaking hiwa ng pizza, malaking burger na may fries, o magpa-take out ng Chinese food. Ngayon, hindi ko na sinisisi ang sarili ko dahil may mga estratehiya na ako at alam ko na kung paano harapin ang ganong pagkain. Pinananatili ko ang blood sugar sa 70, 100 at 40, minsan 180. Kapag nangyayari ito, sinusunod ko ang 5 patakarang ito. Unang patakaran, laging mag-order ng gulay na pampagana. Alam ko na ang pagkain ng gulay muna ay nakakatulong para hindi agad tumaas ang blood sugar matapos kumain ng iba pang pagkain. Pangalawa, lagi akong kumikilos pagkatapos kumain ng maraming carbs. Kung may pagkakataon na tumayo at makihalubilo o maglakad-lakad o sumali sa kahit anong aktibidad, kasama man ang mga kaibigan o mga anak nila na bahagi ng grupo, gagawin ko iyon. Kahit anong aerobic na aktibidad ay agad akong nagiging mas sensitibo sa insulin at nakakatulong ito pababain ang blood sugar. Pangatlo, kapag umorder ako ng Chinese takeout na may maraming kanin at matamis na sarsa, alam ko na. Puno ito ng mabilis tunawin na carbs, mataas ang glycemic index at mabilis nitong itataas ang aking blood sugar. Alam nyo naman na may type 1 diabetes ako kaya kailangan kong mag-insulin bago kumain. Maganda ito kasi magagamit ko ang insulin at maitama ang oras ng pag-inject. Para mabawasan ang mabilis na pagtaas ng blood sugar mula sa Chinese takeout, mag-inject ng insulin bago kumain. Sa pagkain na mataas ang glycemic index tulad nito, mas maaga kong ini-inject ang insulin kaysa sa ibang pagkain. Sa kaso ko, pwede itong umabot ng 20 minuto bago kumain. Maari mo ring gamitin ang parehong estratehiya sa ibang pagkaing mataas sa carbs gaya ng cereal o food ball. Epektibo ito sa akin. Panuntunan 4. Pag kumakain ako ng pizza na maraming carbs at taba, alam kong iba epekto nito kaysa sa Chinese takeout. Mas mabagal tumaas ang glucose ko at posibleng tumaas pa ang blood sugar ko ilang oras matapos kumain ng pizza. Muli magagamit ko ang insulin ko laban sa mabagal pero matagal na pagtaas ng blood sugar. Kumuha ako ng kalahati ng insulin dose bago kumain at ang natitira ay iniinom ko 70 minuto matapos kumain ng pizza. Pwede mo ring gamitin ang parehong estratehiya sa mga pagkaing mataas sa taba at carbohydrates. Ngayon ang katawan mo, ang uri ng insulin na ginagamit mo at ang iyong mga pangangailangan sa insulin ay maaring iba sa akin. At kaya naman ang susunod kong panuntunan ay marahil ang pinakamahalaga sa listahan. Pero bago tayo makarating doon, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Alam mo, madalas akong makatanggap ng mga alok mula sa mga kumpanya sa larangan ng diabetes na gusto akong i-promote ang kanilang mga produkto sa iyo. Madalas silang mag-alok ng magandang kabayaran, pero kadalasan ko itong tinatanggihan para mapanatiling malaya sa labis na anunsyo ang channel na ito. Pero ang paggawa ng mga video na ito ang aking ikinabubuhay.
Kaya naman, lubos akong nagpapasalamat sa inyo na sumusuporta sa akin sa Patreon. Sa Patreon, magkakaroon kayo ng direktang access sa akin, bonus content, imbitasyon sa virtual pagtitipon at iba pa. Konti lang ang slots sa Patreon group, kaya sumali agad habang pwede pa. Ngayon, punta tayo sa pinaka-importanting tip, trial and error na nakikita ninyo. Kapag nagiging mapangahas ako at nagdesisyong subukan ang bagong pagkain, madalas wala akong paraan para malaman kung ano talaga ang laman ng pagkain iyon. Sa ganitong sitwasyon, tinatansya ko muna kung ilang carbs ang nasa pagkain. Isa pa sa iniisip ko ay katulad ba ang pagkain ito ng isang bagay na alam ko na may estratehiya na ako para dito? Mas kahawig ba ito ng Chinese takeout? Mas kahawig ba ito ng pizza? O mas kahawig ba ito ng Chipotle bowl? Hindi ko inaasahan na tama agad sa unang subok pero tinitingnan ko ito bilang pagkakataon matutunan paano magre-react ang katawan at blood sugar ko sa pagkain at ano ang mararamdaman ko pagkatapos. Pinakamadaling gawin ito ay tingnan ang blood sugar graph ko sa continuous glucose monitor pag uwi sa bahay. Kapag hindi maganda ang resulta, iniisip ko kung ano ang dapat baguhin. Sa ganitong pagkain, dapat ba akong kumain ng mas kaunti next time? Dapat ba akong magdagdag ng insulin? Dapat ba akong mag-inject ng insulin ng mas maaga? Mayroon ba akong pwedeng baguhin o pagbutihin sa diabetes ko? Lahat ito ay tungkol sa pagsubok at pagkakamali. Malaki talagang tulong ang pagiging mausisa at patuloy na pagsubok para sa sino mang gustong makaunawa. Ipinapangako ko na sa pagdaan ng panahon, matutuklasan mo ang tamang diskarte sa anumang sitwasyon, pagkain o aktibidad. Kahit tama ang pagkain mo, mahirap pa rin kontrolin ang blood sugar buong araw-araw. Kaya gumawa ako ng listahan ng 30 tinatawag na blood sugar hacks na ginagamit ko para mapanatiling kontrolado ang blood sugar ko. Hindi ko natalakay ang mga ito ngayon, pero kung gusto mong malaman kung ano ang mga iyon, i-click mo lang dito at panoorin ang video na ito. Sigurado akong matutulungan ka ng mga hacks na ito na mas mapabuti pa ang pag-control mo sa blood sugar mo. Kita-kits tayo sa video na iyon, paalam.